Balik sa grupo ni Rui. Matapos ang mahabang palitan ng putukan laban sa grupo ni Shanshan, halos nanginginig ang isang tauhan ng magulat, "Boss, kalahati na lang ang bala natin." Napasigaw siya, sabik at nenas, habang nakatingin sa dambuhalang lalaki na pilit pa ring sinisira ang pinto. "Tapos ka na ba dyan?" Tanong niya. Nawawala na ng pasensya ang dambuhalang lalaki, halos mabasag na ang boses niya. "Sandali lang. Malapit na." Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, kasunod ang matinding apoy at makapal na usok na bumulwak mula sa likod ng pinto. Malakas na ingay ang nagdulot ng takot sa grupo sa itaas kaya't dali-dali silang bumaba. Sumigaw ng malakas si Shanshan upang balaan ang lahat. Nabuksan na ang pinto. "Mga reserba, pumunta sa pinto. Huwag niyong hayaang makapasok sila." Si Rui ay labis na natuwa. Ngunit ang kanyang mukha ngayon ay nagbago, nakakatakot, halos demonyo, kasabay ng malapad na ngisi at mga matang puno ng kalupitan. Napatawa siya ng marahan, nanginginig sa kasiyahan. "Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na takot mula sa isang ebolusyonadong tao." Ginamit niya ang isang ebolusyonadong halimaw bilang panangga. Pagharap niya, itinaas ang kamay bilang sinyas sa kanyang mga tauhan. "Fair na, magtago sa likod ng lalaki." Pagkapasok nila, agad silang sumugod pasulong upang magbigay ng suporta. Lubusan ng wasak ang pinto ng base ni Jiang. Isang dambuhalang lalaki ang dumakma, handang durugan pa ang pinto. Kumapal ang usok. Samantala, matagumpay na nakarating si Jiang sa kalapit na observation tower. Nagsalita siya gamit ang headset. "Maging alerto Mr. Lee. Maghanda kayong sundan ang utos ko." Sa itaas, si Mr. Lee ay matiyagang nag-aabang, naghihintay lamang ng tamang oras upang umatake. Mabuti at nakikinig siya ng mabuti sa mga utos ni Jiang. "Nakikita mo ba yung pinakamalaki sa grupo?" Sa pamamagitan ng scope, itinutok ni Mr. Lee ang kanyang mata sa dibdib ng dambuhalang lalaking zombie na sumusugod. "Nakikita ko siya," sagot ni Mr. Lee. Patuloy na umuungal ang dambuhalang halimaw na sabik sa laman ng tao. Bukas ang bibig, kitang-kita ang mga pangil, tila nawalan na ng katinuan. Samantala sa ibaba, si Shengbo at ang dalawang kasama niya ay basang-basa sa pawis. Nakatitig sila sa nilalang na parang hindi na sila makapaniwala sa nakikita. Ang lalaking nasa likod nila, hindi man lang kumukurap, ay pabulong na nagsabi. "Tao pa ba yan?" Umabanti ang dambuhalang lalaki, matatag ang bawat hakbang. Tumayo siya sa harapan upang saluhin ang mga bala para sa kanyang mga kasamahan. Sunod-sunod namang nagpaputok sina Shengbo at iba pa, ngunit kahit tinamaan ng maraming bala ang halimaw, tila wala itong epekto. Sa kanya, parang kinagat lang ng langgam. Galit na tumitig ang dambuhalang lalaki, huminga ng malalim at malakas, naghahanda ng isang matinding atake. Pansinin niyo ang bala sa balat niya, napakakapal. Hindi tinatabla ng karaniwang bala. At higit pa, kusang naghihilom ang maraming tama niya. Lubhang nagulat si Shengbo, napaatras bago sumigaw, "Ano? Kaya niyang pagalingin ang sarili niyang sugat." Sa likod ng dambuhalang lalaking, naroon si Rui, nakangisi, punong-puno ng kayabangan. Malakas niyang sinabi habang nakataas ang kilay, "Ha? Nabigla kayo. Ngayon lang ba kayo nakakita ng isang taong ebolusyonado?" Sa itaas, nakapwesto si Mr. Lee gamit ang kanyang sniper rifle. Sa tenga niya, mabilis na nagulat si Shengbo. "Mag-ingat ka, may kakayahan siyang maghilam ng sarili. Hindi niyo siya mapapatay gamit lang ang baril." Ngunit nanatiling nakatutok si Mr. Lee at sumagot, "Tingnan natin kung totoo yan." Kasabay noon, pinakawalan niya ang bala. Umugang ang baril, at sa tindi ng putok ay yumanig ang lupa. Tumagos ang bala, winasak ang itaas na bahagi ng katawan ng ebolusyonadong halimaw. Sa isang iglap, wala na ang ulo nito. Bumagsak ang dambuhalang katawan, nilindol ang paligid, nagliparan ng alikabok at bato. Nawasak ang pinakamalakas na panangga ng grupo ni Rui. Ngayon, mga mukha nila ay punong-puno ng takot. Namilog ang mata ng mga tauhan at napasigaw, "Anong nangyari? Paano ito nangyari?" Ang mukha ni Rui, na kanina lamang ay mayabang, ngayon ay balot ng malamig na pawis. Napapikit siya at nauutol na nagsalita, "Hindi ako makapaniwala, may ganito silang kalakas na sandata. Paano posible ito?" Sa patuloy niyang pakikipagbuno,
hindi niya namalayang nakatutok na pala si Jiang ng baril sa kanilang grupo mula sa likuran. Sunod na sandali, pinaulanan sila ng bala. Nabigla ang grupo, agad na nagsitakbuhan at kinuha ang kanilang mga armas upang depensahan ang sarili. Nagulat si Rui, mabilis na lumingon, at nang mapagtanto ang nangyayari ay galit na sumigaw, may kalaban sa likod natin. Napalibutan na tayo, ngunit huli na para makabawi. Si Rui ay matalim na tumingin kay Jiang. Siya naman talaga ang unang nagpasimula ng gulo, pero ngayon ay parang siya pa ang agrabyado. Nakakainis. Mga walang hiya, nagkamali kami ng kalkulasyon. Maliit ang tingin namin sa mga to. Kapag naipit, wala silang choice kundi lumaban. Itinaas ni Rui ang baril niya habang tumatakbo ng mabilis, sabay putok at sigaw, umatras na tayo. Bumalik sa kotse. Ilang tao sa likod niya ang nataman, tumilamsak ang dugo. Nanggigigil ang mga ngipin niya habang nakatitig dito. Sa pagitan ng mga pangil, bulong niya, siya yun. Naalala niya si Jiang. Nagtagpo na kami dati, bulalas niya na puno ng gulat, siya yung lalaki sa kotse noon. Kalma lang si Jiang, hawak ang baril at nakatutok sa target. Malamig ang ekspresyon niya habang matalim ang tingin. Bigla, dinakma ni Rui ang balikat ng isa niyang tauhan. Sobrang higpit ng kapit niya kaya natamba ito pasulong. Bago pa man maintindihan ng tao ang nangyari, ginawa niya itong panangga, dahilan para ang bala ay sa kasama niya tumama. Walang kaemosyon-emosyon, tuwid na nakatayo si Rui, malamig at nanlilisik pa rin ang mata kay Jiang. Napansin ni Jiang ang bilis ng kilos nito, at napakunot noo sa pag-iisip, ang bilis niyang mag-react. Baka isa rin siyang evolved. Pagkasabi niyon, biglang itinapon ni Rui ang bangkay ng kasama niya kanina. Nakakagulat na sa liit ng katawan ng babae, ganoon siya kalakas, isang kamay lang ang ginamit sa pagtapon. Mabilis na umilag si Jiang at bumulagta ang katawan sa lupa. Walang buhay ang tauhan. Agad nagbantay si Jiang, pero sa mismong saglit na iyon, biglang nagbago ng direksyon si Rui, at tumakbo palayo. Nang magising sa pagkaantala, malayo na ito. Buwisit, tumakas siya, sigaw niya. Pero hindi pa tapos. May alas pa tayo. Si Mr. Lee, naghahanda na para sa ikalawang putok. Sa mataas na palapag, nakatutok si Mr. Lee sa scope, kalmado habang nagsasalita sa radyo. Akala mo ba makakatakas ka? Sa paningin niya, kitang-kita si Rui na desperadong tumatakbo. Inayos niya ang tutok malapit sa puso nito at sinigurong nakaayon ang rifle sa target. Isang putok, unang tinarget ang binti. Naputol ang payat na binti sa gitna. Sigaw ng babae sa matinding sakit, halos mabaliw sa kirot at takot. Kaunti na lang sana at maaabot na niya ang kotse pero bumagsak siya matapos tamaan. Agad na bumukas ang pinto ng sasakyan. Nainis si Mr. Lee, agad binawi ang baril at muling nag-reload. Buwisit, nakakainis. Sablay ako. Sa loob ng kotse, nakapasok agad ang pinakatapat niyang tauhan at hinayla siya papasok. Boss! Sigaw nito. Sa hirap, pilit siyang bumangon at nagutos, bilis, paandarin niyo na ang sasakyan. Umandar ang sasakyan, pasuray-suray para makaiwas sa sunod-sunod na putok ng grupo ni Jiang. Sa huli, nakalabas din sila sa bitag, pero hindi pa rin nahuli ang pinuno. Putik, nakawala sila, sigaw ng lahat. Habang pinagmamasdan ng papalayong kotse, nanatiling kalmado si Jiang. Sa earpiece niya, narinig ang boses ni Mr. Lee, puno ng pag-aalala, anong gagawin natin kung bumalik sila? Ngunit hindi nagpakita ng kaba si Jiang. Bahagya lang siyang ngumiti at sinabing, okay lang, alam ko kung nasaan sila. Doon lumitaw ang system interface. Task completed, Nemesis of Villains Volume 1. Depensahan ng komunidad laban sa paglusob. Reward points, dagdag 50 points. Trust among the members, tumaas ng malaki. Community rating, dagdag 2 points. Current rating, 5. Current points, 76 points. Pagdating ng kotse ni Rui sa highway, isang malaking arrow ang itinuro ng system papunta sa base ng kalaban. Bagong mission, Nemesis of Villains, Part 2. Mission, atakihin ang kuta ng mga kalaban at paksain ang mga kanibal. Reward, dagdag 50 points. Habang nagsaya ang grupo, tuwang-tuwa si Shanshan at napatalon pa. Yehey! Panalo tayo! Nilapitan naman sila ni Jiang,
maingat na nagtanong, may casualty ba tayo? Si Zhang Qi ang sumagot para sa lahat. Walang namatay, pero may ilang sugatan. Agad nagutos si Jiang, dalhin agad ang mga sugatan sa medical room at linisin ang mga sugat nila. Ang mga bangkay ng kalaban, kalagkarin niyo papunta sa cold storage para kay Chen Chong. Pagkasabi nito, tumalikod siya, nagbigay ng sinyas gamit ang mata, at dinala pabalik ang mga biktima mula sa abandonadong gusali para masigurong pansamantala silang ligtas. Tila natapos na muna ang laban. Masayang tiningnan ni Jiang ang kanyang system at nag-isip sa sarili, sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng 76 points. Kailangan kong gumugol ng oras mamayang gabi. Lumipat ang eksena sa base ni Rui. Nakabalik na sila. Huminto ang kotse sa harap ng pinto kung saan maraming tauhan ang nagbabantay. Mahina na siya ngayon at wala ng isang binti, pero sa kabutihang palad ay nabigyan siya ng paunang lunas kaya hindi siya namatay. Dalawa sa mga tauhan niya ang umalali sa kanya papasok. Isa sa mga miyembro ng grupo, pagkakita sa kalagayan ni Rui, agad lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. May hawak itong baton at halatang galit na galit dahil sila ang natalo sa laban. Hindi na napigilan ni Rui ang inis at pagkabigo. Nang gigigil ang mga ngipin niya habang sumagot, "Buwisit." Maliit ang tingin ko sa kanila. Hindi ko inakalang may mabibigat silang armas. Sumigaw siya sa lalaking nakatayo sa may pinto, "Anong tinutulala mo riyan? Tawagin mo ang isa at dalhan ako ng karne." Napakunot ang noo ng lalaki, halatang inis. Kitang-kita sa kilos niya na hirap na siya kay Rui. Hindi agad siya sumagot at sa halip ay ngumiti ng mapanganib. Tumayo silang lahat pero walang gumalaw, walang sumunod sa utos ni Rui. Nakita niya ang matigas na ugali ng mga tauhan, kaya tinuro niya mismo ang mukha ng lalaki at pasigaw na sinabi. "Anong hinihintay niyo? Gumalaw ka na, inutil. Wala ka pang silbi kahit kalingkingan ka." Pero ang katawan ng lalaking na minsan niyang kinakatakutan ay wala na, at ngayon, si Rui na may isang binti na lang ang natira. Perpektong pagkakataon ito para sa mga tauhan. Ang lalaking may blonde na buhok na siyang leader ay agad ipinakita ang tunay na kulay. Dumilim ang mukha niya, itinuro ang nawawalang binti ni Rui at mapang-asar na sinabi, "Madumi ka. Bumagsak ka na ng husto, pero may lakas ka pang mangmando sa akin." Natigilan si Rui. Mahina na ang katawan niya at napagtanto niyang alanganin ang kalagayan niya. Kumalma siya at ibinaba ang boses, puno ng kaba, "Ano, balak mong mag-alsa?" Yun na ang huling patak. Nahihirapan na siya, at ngayon pa ito. Nagngingit-ngit ang mga mata niya, handang sumabog sa galit. Mabilis siyang nagutos sa dalawang pinakamatapat na tauhan niya, "Hulihin niyo siya. Patumbahin niyo siya." Pero nanahimik ang dalawa, hindi kumilos, natatakot at nagdadalawang isip. Nang lingunin sila ni Rui, doon niya dahan-dawang naintindihan, wala na siyang kakampi. Itinaas ng lalaking blonde ang hawak niyang pamalo, buong kumpiyansa habang malakas ang boses sa harap ni Rui. "Wala ka ng laban ngayon. Patay na ang dambuhalang lalaki, at ako na ang pinakamalakas dito. Isa pa, tinanggap na ako ng mga tauhan bilang bagong leader." Pinagyabang niya ang sarili, sabay sigaw na may mapanuyang tono, "Tanungin mo kahit sino. Tama ba ako?" Wala nang nagawa si Rui. Nasa depensa siya, lalo na't lahat ng nakapaligid sa kanya ay kumampi na sa bago. Galit na galit siyang gumanti ng sigaw, "Buwisit kayo. Mga traidor, akala niyo ba hindi ko kayo kayang tapusin dahil lang dito?" Ngunit hindi lang iilan, kundi napakarami sa kanila ang sabay-sabay na pumalibot kay Rui. Parang mga langgam na sabay-sabay sumusugod sa pagkain, dahan-dahan siyang pinalibutan. Dahil na rin siguro sa kalupitang ginawa niya noon, ngayon ay bumaligtad lahat laban sa kanya. Unti-unting sumikip ang bilog sa paligid niya. Nauutos siyang nakiusap, "Huwag, pakiusap." Ngunit ang lalaking blonde na namumuno ay taas noong tinaas ang metal na pamalo. Nakangisi, puno ng kasiyahan at galit, sabay malakas na halakhak. Agad sumugod ang ilang malalakas na kabataang lalaki, bawat isa may hawak na matitibay na tubo. Walang awa nilang pinagbubugbog si Rui. Habang bawat palo ay bumabagsak, makikita ang saya at ginhawa sa mukha nila. Nagtatawanan sila, parang sabik na mawasak ang dati nilang pinuno. Tumutunog ang paligid sa kanilang mga halakhak. Sa puntong ito, mahirap hindi maawa sa kanya.
Pero dahil sa kasamaan at kalupitan niya noon, ito na ang kaparusahan na bumabalik sa kanya. Si Rui ay nagkikisay sa sakit, nakayakap sa ulo niya habang humihiyaw. Dahan-daang nawala ng lakas ang tinig niya hanggang sa manghina ang katawan niya. Pero kahit wala na siyang malay, tuloy pa rin ang walang tigil na pambubugbog sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, huminto rin ang grupo ng mga kabataang lalaki matapos may buhos ang lahat ng galit nila. Isa sa kanila, ang lalaking blonde, ay ngumisi habang pinupunasan ang dugong kumapit sa daliri niya. Nakatingin pa rin siya sa wala ng malay na katawan ni Rui. Mula sa likuran, biglang may boses na malamig at nakakatakot ang tono. Third brother, agad na napalingon ang blonde. Dumilim ang mukha niya, nanlaki ang mga mata at pasiga na sinabi, "Anong tawag ang sinabi mo?" Natigilan ang lalaki, halatang natakot. Bigla siyang lumuhod, paulit-ulit na yumuko, nagmamakaawa, boss. Boss, patawad, nagkamali lang ako ng salita." Nag-iba agad ang anyo ng blonde. Ibinulsa niya ang kamay niya at kumaway ng pababayaan lang, "Sige na, kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad." Isa sa mga tauhan ay tumangala, halatang nag-aalala, at nagsalita, "Patay na yung babae. Pati si number 2, at ang dami pa sa mga tao natin ang nawala. Malaki ang nabawas sa lakas natin. Kung makasalubong natin yung taong iyon." Napahinto siya, kinamot ang pisngi, habang biglang sumagi sa isip niya ang isang nilalang, isang evolved zombie na dambuhala at may mapanganib na mga galami. Mahina niyang ibinulong na parang natatakot, yung may tentacles. Pero agad lang itinaboy ng blonde ang takot na iyon. Muli niyang iwinasiwas ang kamay na parang walang pakialam. "Hindi, ayos lang. Pwede naman tayong makipagsanib puwersa sa mga tao mula sa kanlurang rehiyon." Pagkasabi niyon, diretsyong pumasok siya sa loob. Iniwan ang walang buhay na katawan ng babae na nakahandusay pa rin sa labas.